Yusek Claire, shifting to a slightly different topic, si Senator Amy Marcos po, yung kanyang komite sa Senado ay mag-i-issue ng mga subpoena para sa mga executive officials, in particular mga cabinet secretaries, para dumalo doon sa kanilang pagdinig sa pagkaka-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po yung reaksyon ng palasyo dito? Will it needs to abide by the subpoena, or will the palace stand its ground na mas may bigat o mas may weight yung executive privilege? Ang dinig ko po sa nakaraang hearing, marami pong binanggit si Senator Amy patungkol po daw sa nakuha ng mga dokumento. May mga nagsabi patungkol sa mga medical records ng mga biktima at yung pag-iimbestiga daw ng ICC na di umano'y alam ng administrasyon. Hayaan ninyo ng chronological at nais ko lang ipakita na sa kaguluhan nung nakaraang taon, sa Mayo pa lamang nagkaroon na ng briefer tungkol sa aresto ni Presidente Duterte. Hindi tama yung sinasabi na walang kinalaman ng Pilipinas dito. Ilang beses tinatanggi ng ating mga opisyal, sana narito sila para ipaliwanag. Subalit nag-press release po ang liwaliwanag nung DOJ Assistant Secretary Mico Clavano, May 8 ang kanyang mga press release, at sa kalagitnaan ng kaguluhan tungkol sa PI, yung ating People's Initiative, sa kaguluhan ng Davao at Maisog rallies, ay biglang nagkaroon ng bagong briefer na ginagawa ng DOJ. Ito ay unang-una for the potential arrest of President Duterte, ikalawa ang pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Maliwanag na last year pa, May of 2024, nag-umpisa na ito. At sabi rito, aware naman tayo na yung policy ay hindi papasukin ng ICC. Pero posible naman mag-iba. So, yun ang nakakaabala dito. Mayo pa lang, pinaplano na yata ito. At kahit sinasabi ng ating kagalang-galang Secretary of Justice, sana narito siya, sabi niya, labas-masok ang dayuhan sa Pilipinas. Libo-libo sila, daan-libo pa ang pumapasok na waring di natin nalalaman. Ngunit, kilala ng ating Bureau of Immigration ang ilang ICC, mga tauhan na klaro na pumasok dito. Unang-una, maliwanag, si Maya Destura Bracken. Dumating noong October 4, 2024. Siya ay galing US at interpreter siya noong ICC. Maliwanag po yan. At maliwanag din na dumating siya sa Pilipinas. Ikalawa, dito din yung protection expert para ipagtanggol ang mga testigo. Ang pangalan, William Rosato, dumating sa Pilipinas October 15, 2024. Mahabang pagpaplano to. Nakita din natin na may dumating din na isa pang protection expert at iba pang mga dumating na si Amir John Kasam. Dumating October 20. At yung investigador dumating din sa October 24, siya yung huli. Ang huling ICC na nasa record ko, October 24, Glenn Roderick Thomas Cala. Siya naman yung investigador at hindi ko alam kung kumpleto na ito dahil meron pang binabanggit na Robin Croft na abogado naman nila at may binabanggit din sa kanilang mga usapin na bagong team ng tatlo parating daw ng 19 October. Hindi ko na nakuha yung pangalan pero maliwanag na merong mga dumating na ICC at nagpakilala bilang tauhan talaga ng ICC na may kanya-kanyang espesyalidad. May protection expert, may investigador, may interpreter, may abogado. Klaro po yun at itinira, hindi natin sa sigurado ang binabanggit at sinulat nila sa kanilang immigration papers, Midas Hotel, Raffles Hotel, Diamond Hotel. Humingi rin sila ng protection detail and transport sa Pilipinas. So maliwanag na ang Pilipinas ay tumulong
tumulong at talagang nagpakita ng partisipasyon. Matagal na ito, Mayo pa, tapos October pa, kaya nagtataka po tayo kung bakit tinatanggi ng ating mga opisyal na may ganito. I also received information na yung ICC personnel pala may agenda, may mga impormasyon galing sa administrasyon na hinihingi. Ang mga hinihingi nila sa agenda nila, unang-una bank account records June 2016 to 2019 ng isang Peter Parungo. Meron din silang mga hinihingi ng mga blotter, mga seized evidence, radio transmissions sa Police Station 6 sa Batasan Hills, QC. Alalahanin natin na meron tayong bank privacy. Kaya nakakapagtaka bakit yung bank account records na kami mismo dito sa Senado hindi makuha-kuha, naibigay sa ICC. Pati na rin yung mga tactical operations ng pulis, pati na rin yung records ng East Avenue Medical Center sa lahat ng dead on arrival between July 2016 to 31, 2017, lahat ng detalye ng postmortem autopsy at mga inspeksyon. Sana ipapatanong ko to sa ating kapulisan. Sabi nga ni Senator Cayetano, hindi naman yan sakop ng executive privilege pagkat hindi naman cabinet rank. Pero wala sila rito. Bakit nila ipagkakaila ito samantalang fully recorded naman ito? Ang liwaliwanag naman ito. Wag na tayo magbulahan. Tapos, itong agenda na sinasabing hiningi, siya rin ang lumitaw sa application for warrant ng ICC prosecutor. Sa madaling sabi, ang kaso sa ICC base sa ebidensyang binigay ng pamahalaan ng Pilipinas. I am asking these questions, I cannot help but wonder, while the administration has been claiming it did not help the ICC, why the prosecutor in his application for the warrant of arrest for PRRD cited the following documents as part of the evidence. Ito na nga, yung paulit-ulit nilang pinagmamalaki, dokumento ng PNP at ibang department, ang drug watch list maintained by the law enforcement, financial and bank records, forensic evidence na nanggaling sa PNP. Mahirap kunin itong mga katibayan na ito. Kahit mataas na opisyal, katulad ng senador, naghahagilap kami ng ganito, wala kami makuha. Paano nakuha ng ICC prosecutor kung sa mga salita at deklarasyon ng ating administrasyon ang sinabi, it will not lift a finger to help the ICC. Hindi ako papayag. Hindi rin papayag si Senator Bato. Hindi ako aatras tulad nila. Ang sigaw ko sa Executive Secretary Bersamin para sa mga pinoprotektahan niya, bring them here to the Senate now. Sa atin lang, no, maliban sa subpoena na kanyang i-issue, kung ganyan na po ang kanyang mga naimbestigahan, kung na-verify naman po niya yan, tingin ko sapat ng ebidensya yun at hindi niya na kailangan ipatawag ang mga cabinet secretaries, cabinet members, mga high-ranking officials sa executive para alamin kung ano yung gusto niya malaman. Total, ito na may para sa kanyang purpose, in aid of legislation. We believe na hindi naman ito to pin down the government. Kasi, di ba, kung marami naman siyang ebidensya nakuha na, I think that's enough. Opo, the palace... Opo, ma'am, naniniwala yung palasyo, paulit-ulit na sinasabi na hindi na kailangan ng dagdag. Pero once na lumabas yung subpoena, it needs to abide by it. Gaano po kasigurado or masasabi niyo po ba that the palace will block the subpoena if that's even possible? Hindi po namin mabablock yung subpoena kasi wala naman po sa kamay natin ang pag-block ng subpoena. Nasa kapangyarihan po yan ng Senado. Pero igigiit pa rin po ang executive privilege kung ang mga katanungan sasaklaw po din sa executive privilege. Kaya nga sinasabi po ng administrasyon na tapos na, nakuha na lahat. Lahat ang dapat sabihin, nasabi na po during the first hearing. So, kung meron pa po silang iimbestigahan na iba na hindi na po saklaw ng administrasyon, katulad ng mga medical records, so I think Senator Amy can get the other documents from other sources. Meaning, simply put, ma'am, attend pa rin yung mga cabinet secretaries, pero mag-i-invoke sila
Hindi ko ng po other sinasabing rights during the aattend. hearing? Ah, Wala pa po akong wala pa pong pinagpapasyahan kung aattend. Okay. Kung magkakasubpina, let's just cross the bridge when we get there. Hindi. Okay. Yusek Claire, one last. Alam ko meron pa kayong mga appointments. One last. Yung pong nangyaring paghuli sa mga nagprotestang mga Pinoy sa Qatar, mabuti naman at pinawalan na for the meantime. Pero hindi ibig sabihin, wala na silang kaso. Tanong, hanggang saan ang ibibigay na tulong ng gobyerno ng Pilipinas para po dun sa mga may kaso na yon sa Qatar? Sabi nga natin dito, Boss Peter, umpisa pa lang po na nangyari ito. Talaga po tinulungan na po sila ng embahada natin doon. Opo. Ang labor attaché po ay nakipag-ugnayan po agad para po mabigyan po agad ng proteksyon yung ating mga kababayan sa Qatar. Sa lahat po ng kakayanin na tulong, care packages, free legal assistance, yan po ay maaaring ibigay po ng ating gobyerno po, ng ating ng administrasyon po ni Pangulong Marcos. Opo. Pero dapat meron ding warning yata. Wag niyo nang uulitin yan, hane. Wag kayong iba pa, nasa iba pang mga bansa, utang na loob, matuto na tayo. Boss Peter, siguro magsilbing aral na rin po ito. Kung kayo po ay meron sa mga sentimiento, igalang niyo po yung batas kung saan po kayo naroroon. Kung ito po ay kumbaga napaka-lenient po ng batas natin dito sa Pilipinas at kayo talagang pinagbibigyan to express your sentiments, huwag niyo pong gawin sa iba kung ito po ay lalabag sa batas. Ayan, para makausap namin kayo ulit in the next few days. Dito na lang muna tayo. Tatapusin na natin. Maraming salamat, Yusek Claire. As always, I think personally you're doing a good job. So keep it up. Thank you po. Ayan. Thank you po, Peter and Kat. Salamat po sa inyo.